Kaya wasyat, ang wasya na ito, bagamat kay propeta naka-address, pero naka-address din ito mga kapatid. Aral din ito na mapagkukunan ng mga taong gumagawa sa katulad ng ginagawa ng mga propeta. Anong ibig sabihin natin? Mga taong nagpapalaganap ng Islam, mga taong kanilang itinuturo ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga taong kanilang itinuturo ang katotohanan na relihon sa pananampalatayang Islam. Ang mga tao na ito mga kapatid, kung paano nakaranas sa mga propeta ng Allah, na sila pa yung mas mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila pa yung mas malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng mga tao mga kapatid na gumagawa, tatrabahuin nila, kakaririn nila ang profesyon ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam na ito yung pagpapalaganap, pagdadaawa sa pananampalatayang Islam at pagtuturo sa totoong turo sa Islam. Maaari din sila o kaya hindi rin malayo na makaranas din sila sa katulad ng naranasan ng mga sinaunang mga propeta, na kung saan sila rin ay pwedeng pasinungalingan ng mga tao. Maaari sila rin ay makaranas ng mga masasakit na mga salita. Maaring sila rin ay makaranas ng mga hindi kaaya-ayang gawain na ipinapakita ng mga taong kanilang sinasalungat ang katuruan ng Islam. Okay? Kaya ang aral na ito hindi lang kay propeta sallallahu alaihi wasallam, naka-address din ito sa mga tao na nagtuturo sa Islam, mga tao na kanilang pinapalaganap ang totoong turo sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan marami ang mga tao na pwede nilang ma-encounter na sasalungat sa totoong turo ng propeta. Kaya dahil sa pagsalungat nila sa totoong turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam, makakarinig sila sa kanila, mga taong ito na sumasalungat sa turo ng propeta, makakarinig sila ng di kaya-ayang mga salita, makakakita sila ng hindi mabubuting behavior, makakakita sila, makakaramdam sila, makakaranas sila mula sa mga ito ng mga pag-uugaling hindi kaaya-aya, dahil lang sa tinatrabaho nila ang trabaho ng mga propeta alaihimus salatu wassalam. Okay? So hindi lang ito para sa propeta sallallahu alaihi wasallam, bagkus para din ito sa lahat ng nagdadaawa at nagtuturo sa pananampalatayang Islam, nangangaral sa totoo at tunay na aral sa pananampalatayang Islam. Kaya talikuran mo ang mga taong yan kung tuluyan na sila naging bulag sa katotohanan. Kung tuluyan na nilang tinalikuran ang katotohanan, talikuran mo ang mga taong yan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At ikaw ay magbigay ng reminder, magbigay ng paalaala, panguyat ka, bigay ka sa panguyat, magbigay ka ng paalaala, sapagkat walang sino man ang nakikinabang sa paalaala sa pananampalatayang Islam maliban na lamang yung mga taong nagkakaroon ng mabuti at malinis dalisay na puso. Okay, nakuha ninyo? وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ikaw ay magbigay ng paalaala at walang sino man ang makakapagbigay o kaya walang sino man ang makikinabang sa paalaala sa pananampalatayang Islam maliban na lamang yung mga taong totoong nananampalataya kay Allah, mga taong nagtataglay ng malinis at dalisay na puso. Nakuha ninyo? So ano yung maiintindihan natin dito mga kapatid? Ang maiintindihan natin dito mga kapatid, parang sinasabi na sa atin ng Allah sa mga taong gustong mangaral ng Islam, sa mga taong gustong iparating, ipaabot ang totoong turo ng Islam, ipinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lahat ay tatanggap sa turo ng Islam. Okay? Hindi lahat ay tatanggap sa turo ng Islam. Hindi lahat ay makikinig sa totoong sunnah na itinuturo natin sa pananampalatayang Islam, dahil hindi lahat ng tao ay nagtataglay ng malinis at dalisay na pananampalataya sa kanilang mga puso. Nakuha niyo? So dahil hindi lahat ng mga tao ay nananampalataya ng totoong pananampalataya, dahil sa hindi lahat ng tao ay nagtataglay ng malinis na puso, dahil dito, hindi rin lahat ng mga tao ay maniniwala sa iyo na nagpaparating ng sunnah, nagtuturo ng sunnah, turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
Kaya parang warning, niwawarningan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong mag-expect na lahat ng mga tao ay makikinig sa inyo. Sapagkat walang sino man ang makikinabang sa pangaral sa Islam maliban na lamang yung mga taong totoong may pananampalataya kay Allah. Mga taong totoong nagtataglay ng dalisay at malinis na puso. Subalit ang mga taong hindi nagtataglay ng dalisay at malinis na mga puso, mga taong nagtataglay ng maruming mga puso, tatalikuran nila ang paalaala sa pananampalatayang Islam. Fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Ikaw ay magbigay ng paalaala kung sa tingin mo ay makakapagbigay ng kabutihan yung paalaala sa oras na yan. Sayadhakkaru man yakhsha, at katotohanan na mabibigyan mo ng paalaala, mapapangaralan mo ang taong totoong nagtataglay ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Totoong nagtataglay ng takot sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayujannabuhal ashqa, at ito ay iiwasan ng tao na malayo. Iiwasan ng tao na malayo sa success. Okay, yung tao na malayo sa success, wala sa kanya yung tagumpay, iiwanan niya yung pakikinig, pakikinabang sa turo ng Islam. Okay? So, may ako tanong. So, sa mga nakikinig, dalawang klase lang. Mga taong totoong makikinig, good listener. Pag sinabi natin good listener, sila yung mga taong nakinig, gustong makinig, gustong matuto, gusto nilang isabuhay yung matututunan nila. Yun ang totoong nakikinig. Mayroon namang mga tao na hindi talaga nakikinig. Hindi sila nakikinig kasi sarado yung kanilang mga puso. Sarado yung kanilang mga puso. Kaya, binibigyan ng paalaala ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat, kayong mga tao na nagpapalaganap ng Islam, nagtuturo ng Islam, hindi lahat ng mga tao ay makikinig sa inyo. Dahil ang totoong makikinig lang sa inyo ay yung mga tao na may nagtataglay ng dalisay at malinis na puso. Yun lang ang totoong makikinig sa inyo. Okay? So dapat hindi na tayo mag-expect na lahat ng tao ay makikinig sa atin. Ang alalahanin lang ng mga taong nagdadaawa, nagtuturo sa pananampalatayang Islam, ginagawa nila ang pagdadaawa, pagtuturo sa Islam dahil ito ay obligasyon na nakaakay sa ating mga balikat. Obligasyon na iniobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paggagabay ay nasa obligasyon niya ni Allah. Ang paggagabay ay nasa kamay niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto magabayan ng Allah yung taong binibigyan mo ng pangaral, ito'y magagabayan. Pero kung hindi niya gugustuhin na ito'y mabigyan ng pangaral, kahit kailan, kahit anong pangaral pa yung ibigay mo sa kanya, hindi ito sa kanya makakapagbigay ng kabutihan yung pangaral na ibibigay mo sa kanya dahil nakasarado at hindi siya ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, isa rin na paalala mga kapatid, kapag tayo ay nakakarinig, nakikinig sa mga pangaral ng mga mangangaral, kung ang ating mga puso ay nakakaramdam ng pananampalataya dahil sa naririnig natin na mga pangaral mula sa mga mangangaral, mga ustad, mga alim, mga ulama, huwag natin purihin ang mga mangangaral na iyan. Siyempre magpapasalamat tayo sa kanila, pero huwag natin silang masyadong purihin. Ang purihin natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha ninyo? Dahil sa binuksan niya ang ating mga puso upang sa ganun ay tanggapin ang mga pangaral ng mga ulama. Kasi kung hindi niya binuksan ang ating mga puso kahit kailan, kahit pa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinapakinggan mo, kahit kailan ay hindi mo tatanggapin ang kanyang pangaral dahil hindi binubuksan ng Allah yung puso mo. Kaya kung nakakaramdam tayo ng kabutihan, nag-i-increase yung iman natin dahil sa
pakikinig natin sa mga ustad, puriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ipagdua, ipanalangin natin yung ustad na yun, yung ulama na yun, na gabayan pa siya ng Allah, bigyan pa siya ng Allah ng lakas, bigyan pa siya ng Allah ng taufik para maipangaral pa ang totoong pangaral sa pananampalatayang Islam. Nakuha ninyo? Kaya mayroong mga tao na kahit pa sinong alim, sinong ulama, sinong mangangaral yung mangaral sa kanila ay hindi talaga mabubuksan yung puso nila dahil hawak yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha ninyo? Kaya isa itong babala sa atin mga kapatid. Kapag nakikinig na tayo ng pangangaral mula sa mga ulama, kapag hindi na tayo nakakaramdam ng liwanag sa kaalaman, liwanag sa pananampalatayang Islam, kapag hindi na natin nararamdaman yung kanilang mga pangaral, subhanallah, matakot na tayo, pagdudahan na natin ang mga sarili natin, baka nawala na yung liwanag ng pananampalataya na nasa puso natin dati. Kaya paramihin natin yung pagtatawbah, paramihin natin yung panalangin kay Allah na ibalik ng Allah ang liwanag sa ating mga puso upang sa ganun ay matanggap natin ang mga pangaral sa atin ng ating mga skola. Nakuha natin? So ganun yun dapat mga kapatid. Okay? So, huwag tayong mag-expect na lahat ng mga tao ay tatanggapin nila yung da'wa natin, ta'alim natin. Bagkus mag-expect na lang tayo na kung gagawin natin ito ay mapapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gagawin natin ito ay may sasagawa natin ang responsibilidad na kung saan dito ay tatanungin tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na tayo muling bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuha ninyo mga bata? So, ito ay address para sa mga taong nagdadawa at sa mga taong nakikinig. Nakuha ninyo? Para sa mga taong nagdadawa, maging ikhlas sila, maging mukhlis sila, mag-ikhlas sila sa kanilang pagdadawa, sa kanilang pagtuturo sa pananampalatayang Islam. At kung paano sila gagabayan, ang Allah na ang nakakaalam niyan. Kung paano nila tatanggapin yung pangaral mo, si Allah na yung may alam diyan kung paano sila gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangaral naman sa mga taong nakikinig, kung tayo nakakarama ng kabutihan, lumalakas yung pananampalataya natin dahil sa pakikinig natin, purihin natin si Allah. Purihin natin si Allah dahil sa binuksan niya ang ating mga puso. Dahil kung hindi nito binuksan, hindi tayo makakaramdam ng pananampalataya sa pangaral ng ating mga ulama. Okay? Nakuha? At kung ikaw ay hindi nakakaramdam ng pag-increase ng pananampalataya, hindi mo ma-feel, hindi mo maramdaman yung kagandahan ng lecture ng tao, ng mga ngaral, magtaubat ka kay Allah. Kasi baka nawalan na ng liwanag ang iyong puso na siya naging dahilan kung bakit hindi mo nararamdaman yung kagandahan ng pangaral na binibigay sa iyo ng isang alim mo kaya isang marunong sa pananampalatayang Islam. Nakuha ninyo? Okay? Kasi may mga tao na kahit sino pa yung magbigay sa kanilang pangaral, hindi ito mapapangaralan dahil ang kanilang mga puso ay umitim na. Umitim na.